So our lesson, knowing God's will, ang main purpose nito ay harmonizing our decision making with the Spirit and the Word of God. Amen? Harmonizing our decision making with the Spirit and the Word of God. Okay. Romans chapter 12, verses 1 to 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen? So, take note of the last statement, that you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Amen? That you may prove. Amen? Kayo ang magbibigay pruweba, katotohanan, na kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap, at ang perpektong kalooban ng Diyos sa akin, sa iyo, sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. So, bear with me. Hindi naman gaano mahaba yung ating lesson. Actually, 7 page lang to. 7 page. Amen. Back to back. Kaya napakaikli lang ang lesson na ito. Amen. Hallelujah. Kaya nga't sinabi ko, the most simple lesson is the most difficult at all. Amen? Yan ang mahirap in knowing God's will. Sige nga, mag-isip tayo. Ano bang mahirap upang malaman ang kalooban ng Diyos? Amen? Halimbawa, may mga binata pa ba dito? Meron wala? Meron. Dalaga? Huh? Dalaga ka pa? Dalaga. Amen. Hallelujah. So, halimbawa, sa ating mga kadalagahan at sa ating mga kabinataan. Amen. Kapag kayo ay pipili or ika nga ay lalagay na sa kaguluhan sa mga kabinataan, kung magpapasakal na kayo, amen, hallelujah, masarap na masaya na mahirap. Amen, hallelujah. But all means, amen, sabi nga ni Pablo, amen, hallelujah, nais ko sanang lahat kayo ay manatiling single. Katulad niya. Nagdadamay pa no? Pero, ika nga ay nakapokus lamang sa Panginoon. Pero kung hindi kayo makapagpipigil, by all means, humanap kayo ng inyong mapapangasawa. Amen? Now, eto na pumapasok. Ika nga ay yung dalawang tao, si Shanaba at Yoko po. Kilala niyo yun? Ayoko po. Si Shanaba at si Yoko po. Amen, hallelujah. Etong si brother, amen, hallelujah. Tuwing napupuspos, amen, at nandito sa loob, amen, hallelujah. Wala siyang ibang sinasabi pa na kapag nag-a-altar calling, Shanaba. Amen. Parati kung nasa si Sister, Shanaba. Amen, hallelujah, tumatalon-talon. Eto naman si Sister, habang siya'y tumatalon at sumasagot naman sa Sister, Yoko po. Ang istorya ni Shanaba at ni Yoko po. Amen, hallelujah. Meron ba dito nun? Amen, hallelujah. Meron ba? Wala pa, very good. Amen, hallelujah. Doon sa kabila meron nun Shanaba. Yung babae naman, Sister, Yoko po. Amen, hindi lang tumatalong, gumagalong pa. Yoko po. Amen, hallelujah. Hallelujah. Ika nga ay, bago ka dumagay sa katahimikan. Uy, ang lalim naman yung natin. Katahimik ka ba talaga? Amen, hallelujah. Bago ka dumagay dun sa estadong yun, you have to be sure of yourself. Hindi mo tinatanong, siya na ba? Para bang nakikipag-toskohin kay Lord, siya ba na ba? Tapos Sister naman, Yoko po. Diba? Sumasagot. Siya na ba? Yoko po. Diba? Napakahirap. Amen? Hallelujah. So you have to be sure. You have to prove that is what good and
acceptable and perfect will of God yung aking makakasama sa buhay. I can testify that later on. Amen. Hallelujah. Pertaining to that portion. Hallelujah. Very challenging, very colorful, just like the butterfly. Amen. Hallelujah. Diba? Bago ito naging butterfly, naging pupa muna, naging larva, it undergoes the process of metamorphosis. Amen? And after undergoing that metamorphosis, naging butterfly, nagpa-fly away na. Amen? Hallelujah. Let us go back to the slide. Amen? Hallelujah. Now, let us differentiate. Let us go back to the slide. What is God's will? Amen? Hallelujah. What is God's will? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Nung nag-abroad tayo, nung nag-apply tayo, kalooban pa talaga ng Panginoon na nandito ako? Amen? Amen. Kalooban ba ng Diyos na nandito ako sa Jeddah, Saudi Arabia? Gusto ko sana doon sa Europe something that is cold. Something that is cold. Amen. I want something that is a little bit cold, you know. It's so very hot here. Amen. Hallelujah. So, Brother Henry will be going to, kilala niyo si Brother Henry, di ba? He will be going to Ireland in next month or after next month. Amen. Yung kanyang sister wife, Sister Gladys, nandoon na. Amen. So marami tayong mga kapatiran sa KOJ na nasa abroad na, nag-abroad pa. Ibang level, no? Nasa abroad na, nag-abroad pa. Amen. Hallelujah. So, nasa iba't ibang bahagi ni sila ng mundo. Ang iba nandun sa West Virginia, sa US, yung iba nasa New Zealand, nasa Australia, nasa Canada, kayo naman sa Ireland. Amen? Saan nyo kaya pupunta doon sa West Africa? Ang init kasi Jeddah. Gusto ko sa Africa naman. Parang iba, diba? Amen. Now, what is God's will? Amen. Hallelujah. I believe when the Bible talks about God's will, it is usually referring to one of two different things. Number one is God's sovereign will or God's prescriptive will. So pag sinabi natin God's will, meron itong dalawang klase. God's sovereign will or God's respective will. Amen? So differentiate natin. What is God's sovereign will? Amen? Next slide. God's sovereign will, in one sense, God's will is something that always happen no matter what. That was God's will. And it was going to come to pass no matter what. Amen? Ika nga ay, ang kalooban, many are the plan in a man's heart, but the plan of the Lord will always prevail. Amen? I forgot somewhere in Proverbs. Amen. Hallelujah. So, ano ba yung God's will? Number one is God's sovereign will. Ang kalooban ng Diyos na kahit na anong mangyari, yun pa rin ang mangyayari. Hindi mo pwedeng babago or baguhin. Amen? Amen. God's will talaga na maging mayaman ako God's will talaga na pagpalain ako God's will talaga na magkaroon ako ng bagong cellphone God's will talaga na magkaroon ako ng house and that and brand new car and everything that is physical. Amen. God's will yan Di tulad mo, yagit. Di tulad mo. Ang hirap mo pa rin. God's will ba yan? Amen. That you may prove God's will, whether it is acceptable, good, and perfect will of God. Kahit sa pagpili ng mapapangasawa, Panginoon, siya na ba? Hindi mo expect, iyoko po. Siya na ba? Iyoko po. Siya na ba? Iyoko po. Amen? Dapat sigurado ka, God's will ba yan? You should have a peace of mind. Your decision should be, ika nga ay, hindi ka kinakabahan, hindi ka nahahabag, hindi ka nahadlok ka sa iyong ginagawa. Amen? Yung pasiguradong sigurado ka. Amen? Ika nga yung decision mo, may back-up ni Lord to Amen? Hallelujah. Many are the plans of the man's heart, but the will of the Lord will always prevail. Kalooban ng Diyos yan. Pangalawa,
God's prescriptive will. Amen? The other aspect of God's will is what He asks His people to do. God has given many commands to His people, but He also allows people, a choice whether or not to obey His command. Amen? Hallelujah. Whether or not to obey His command. Amen? Hallelujah. Sa loob ng simbahan. Amen? Hallelujah. Parati naming ini-encourage na hanggat maaari ang kuhanin yung partner ay yung mananampalataya rin. Same level of faith that you have. Para in the long process, walang mag-prosecute sa'yo. Walang magpe-persecute sa'yo. Dahil mas mabuting yung kasama mo, partner mo sa buhay, ay partner mo rin sa ministry. Amen? Kaya parati namin ini-encourage yan. Kaya parati sinasabi ni Pastor yan, kapag hindi mananampalataya, amen? Hindi ganun ganun talaga eh. Amen? Pastor, okay lang ba si brother na maging boyfriend ko? Mananampalataya ba yan? Mananampalataya ba yan? Pastor, ahayuan ko. Mahal ko siya talagang feel ko siya na talaga. Amen. Pastor, sana talaga. Tuwing ko ipikit ang aking mata, pag bumukha niya talaga, nakikita ko pag bumukha talaga. Yung face, beautiful face niya talaga nakikita ko. Siya na talaga, Panginoon. Pastor, sige na, i-bless niyo yung ano ko, yun. Ngunit sabi ni Pastor, no kapatid, no sister. Amen. May inilaan pang mas maganda ang Panginoon sa iyo. You just have to wait. Pastor, hindi ako na makapag-wait. 45 na ako eh. Wait pa rin. Parang, meron kami kapatid doon, kawi-wait. Ayun, 50 years old na. Naiwanan na ng trend. Amen, hallelujah. So, ika nga ay, you have kailangan hanggat maaari. Amen, hallelujah. Find a partner in life which have the same level of faith that you have. So that in the long process, hindi kayo magkakaroon ng tinatawag na, ano bang tawag pa nito? Yung kontrapelo. Magkaroon man ng pag-aaway. Pag inaway ka ng partner mo, I rebuke you, in Jesus' name. Pag nagsasalita, inaano ka na pinagsasalita ka na at medyo pumapasok ito, lumalabas. So, I rebuke you in Jesus' name. Amen, hallelujah. Stay away from me, Satan. Amen, hallelujah. So, habang kinakausap mo yun, nakatabi mo yun, ano bang ginagawa nito? Diba? Pero kung ibang level ng pananampalataya, ay sigurado. May kalalagyan ka. Pero kung magkamisan, mas matapang yung babae kaysa lalaki. Amen, I must admit. Tiger ako sa bahay eh. Tiger ka talaga? Oo, tiger ako! Eh si Mrs. Trainer. Trainer ng tiger. Sit! Oh, sit! Diba? Kaya may mga tiger sa bahay, mga tatay. Pero yung trainer niyan kasama. Amen? Mas matapang ng trainer. Amen? So, God's perspective will. Amen? Or case-to-case basis. Amen? Hallelujah. So, marami tayong mga kapatiran na dahil sa katigasan ng ulo, sinuway pa rin yung payo ng mga elders, ng mga pastor natin. Brother, sister, amen? Kung pwede yung mananampalataya na lang ang pwede mo bang maging partner, ayoko pastor, dito sa church natin, ang papangit nila. Tapos sabi nga ng isang brother, ayoko dyan pastor, tingnan yung mga babae, mga Lucian, ay kapangit. Amen, hallelujah, lalo na yung mga yapis, young professional, young pro, amen, naghahanap yan ng same level nila. But, sige, bahala. Mag-pray ka, kung yan ang kalaban ng Panginoon. Lord, Pastor, salamat! Ito na talaga kalaban ng Panginoon eh! Nagpakasal. 1 month after, okay pa eh. 2 months after, yun na, lumabas na yung BSDU. Ano yung BSDU? Balik sa dating ugali. BSDU. Balik sa dating ugali. Amen. Yun ang pangasawa ni sister. Mama's boy pala. Amen? Kapag hindi gusto yung luto ni Mrs.,
Ayoko dyan, uwi ako ng bahay. Mga sarap ang luto ni mama. Amen, hallelujah. Sa tuwing nagkakaroon ng misunderstanding, ayoko dyan, kay mama na lang ako. O, di ba? But kung mananampalataya na pangasawa mo at sinunod mo yung payo ng inyong mga elders sa church, ay, life is simple, life is beautiful. You will be the tiger and the tigress in the house. Amen? Hallelujah. Abay, bakit? Naturuan yun Pagpapasa ko. Amen? Train the trainer. Amen? Hallelujah. And that is God's prescriptive will. Now, what will be our guide? To determine if this is the will of God or my God's prescriptive will, what will be our guide? Diba? Kung ang daan ay kakanan ka o kakaliwa ka, ano ang guide ko para ako pumunta rito, pumunta roon, pumunta sa harap, pumunta sa likod? What will be our guide? Next slide. The Holy Spirit is our guide. Amen? So, let us read this verse. Let us read all together. On the evening of that first day of the week, let us read all together. When the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." And then he said this. He showed them his hands and sides. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Next slide. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." And with that, he breathed on them, and he said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." Amen. Hallelujah. So, our guide will be the Holy Spirit. Amen? That will be our guide. Para malaman natin na lahat ng decisions na gagawin natin ay naka-harmonize doon sa nauna nating lesson na inaral. Amen? Now you get the connectivity. Amen? Hallelujah. I-harmonize natin para kang hindi mananampalataya kung mag-desisyon ka. Amen? Alam mo nang walang kakayahan yung taong yan na magbayad. Pinautang mo pa! Okay lang kapatid. Okay lang yun. 1 million. Pinautang mo. Okay lang yun. Okay lang yung kapatid. Pera lang yun. Wow, ang bait. Amen? And the standard of others, may topak yung tao. Amen? Nagpautang 1 million, hindi naman kilala. Mabait naman Oo nga, mabait nun sa mabait. Pero ibang usapin kapag pera na ang pinag-usapan. Para kang hindi Kristiyano kung magdesisyon. Di ba? O minsan sabi mo, nasaan ang paggabay ng Banal na Espiritu? Is it God's will or my prescriptive will? Amen? Minsan dahil malakas kay Lord, hinahayaan ni Lord na mag-decide ka. Lord! Gusto ko itong bilhin! Okay, sige, bilhin mo, bahala ka. Magkano ba yan? Lord, 5,569 lang. Mura lang yan, Lord. Amen, hallelujah. Pero sabi ni Lord na paniginipan niya, if you cannot buy that items times 3 of that value in cash, then by all means, do not buy it. Amen, hallelujah. Lord, gusto ko talaga yung cellphone na yun. Napapaniginipan ko siya. Kapag tumitingin ako lang sa aking cellphone na 3210, na-imagine ko, woo! Ang ganda ng cellphone ko. Amen, hallelujah. So binili. After a month, it's a 1-month wage salary. E di isang buwan din gutom. Amen, hallelujah. Okay lang. Di ba na naka-iPhone kahit walang ipon? Ay, nako. Di ba na naka-iPhone kahit walang ipon? Basta naka-iPhone. Ay, nako. Ano ba yan? Amen. So you have to know God's will. So, kung bibili ka, gagamit ka ng credit card, by all means, stop. Kung bibili ka, gamit ka ng Tamara or Tabi, stop. Better pay in cash. As an accountant by profession, I would say do not buy anything using this facility. Buy in cash. Dahil in the long run, mas nakakasave ka. Amen?
maaring ika nga ay enjoy now, suffer later. Amen? Enjoy now, suffer later. Enjoy mo ngayon. Pero pa after 6 months, kababayad na yun. Hanggang sa makuha ka na sa pagbabayad. Amen. Now, we now have the guide. No? Paano natin malalaman kung ito nga ba ay God's will o yung God's prescriptive will? Number 1, okay? Ngayon papasok na tayo sa 6th principle upang malaman natin, guide tayo kung yung ating bang desisyon ay naayon sa kalooban ng Panginoon. First principle, amen? Number 1, surrender your personal desires. Now, as you seek God's will, it's important to be sure you are fully open to whatever God wants. If you have actually already decided what to do and only coming to God so He can approve your decision, you are not really seeking His will. Ika nga, iba ang nagpapaalam sa humihingi ng paalam. Amen? Kapag sinabi mo lumapit ka kay Pastor, Pastor, ako'y mag-aasawa na, ano pong gagawin ko? O, bibigyan ka naman ng advice ni Pastor. O, ganito, ganyan, nakahanda ka na ba? May trabaho ka na ba? Mananampalataya ba yan? Ang sagot mo, hindi po, Pastor. Pero kailangan ko na po namin mag-asawa. Abay, bakit? 6 months na po eh. Amen. Bakit hindi naman tinatago ko po eh. Amen. Hallelujah. So, iba ang nagpapaalam sa humihingi ng paalam. Amen? Kasi magkaiba yon. So, you have to surrender. We have to surrender our personal desires. Lord, mag-a-abroad ba ako or pupunta sa ministry? Lord, should I accept this offer or not? Amen? And what are the steps? So, number 1, surrender your personal desires. Number 2, amen, meditate on God's word. Amen? In Psalms 119:105 says, your word is lamp to guide my feet and a light for my path. The Bible can light the way as you choose your next steps. Amen? Ika nga, you have to be sure na yung desisyon na gagawin mo ay naayon sa kalooban ng Panginoon kung ito ay merong Bible verse na magpapatunay, na magpuprove, magbaback up doon sa decision mo na gagawin mo. Amen? Kapag yung decision na gagawin mo ni isang Bible verse doon ay wala, by all no means, stop and reconsider your decision. Amen? Now, maniwala ako sa iyo kapatid, sinasabi mo ba lang yan dahil hindi ka nandoon. For example, yung mga kapatiran natin sa POJ na nasa abroad na, nag-abroad pa. Amen? Nandun sila sa iba't ibang lugar. Amen, hallelujah. So kalooban ba ng Panginoon yon? I would say yes. Dahil nag-apply sila, nagbigay ng papel. Yun lang, ganun lang. Nagbigay ng papel, nagbayad, na proseso, na-approve. Yung iba kasi, nagbigay ng papel, naglagay ng pera dyan, nagbayad, diba? Naglagay ng pera dyan, tapos may bayad pa. Tapos may backer pa, parang i-process yung papel, hindi na-approve. Amen, hallelujah. Kaya umuuwing luhaan. Amen, hallelujah. Bakit di sila nandoon? Unang-una, they were complying with the mandates of our mother church. Amen? Na ang bawat isa sa atin, by the way, no, katulad nga na sinabi ko last June, amen, hallelujah, na nagkaroon ng Philippine Evangelism Summit. David Bernard was there, amen, hallelujah. And there was this mission from the Philippine during that evangelism summit. Amen, hallelujah. The vision was, and the mission and vision was, we will reach other people, we will reach the world through Filipinos. Amen? We will reach the world through Filipinos. Amen? Ika nga dahil sabi ni David Bernard, in 200 countries na mayroong presensya ng United Pentecostal Church. In every church na pinuntahan niya, sabi niya ganyan, parating may Pilipino.
Sa lahat ng church, if all the nationalities represented in all the churches of these 200 nation plus territories na aking napuntahan, there's always a Filipino. Why is like that? Sabi ni David Bernard. It's because what we call the Filipino diaspora, na kung saan merong Pilipino OFW na mananampalataya, na apostolikong mananampalataya na tulad mo, yumayabong ang gawain. Lumalago ang gawain. Amen, hallelujah. Dahil ignihalong tulad tayo sa isang fertilizer na pag inilagay doon sa church, yung fertilizer na yan, ang church ay lumalago. Amen. Kaya doon sa World Mission sa ating General Headquarters, nagkaroon ng vision, we will reach the world through Filipino, through you, through OFW. Amen? Hallelujah. And that is why during that summit, we had been commissioned to be a missionary. Each one of us. Kaya all of us are counted. We are doing this in all the 43,000 churches of UPC worldwide. Ang church natin ay kabilang doon, and we will reach the other territory through us. Kaya no wonder, Pastor Vince, may mga kapatid tayo rito na nasa abroad na mag-a-abroad pa. Amen, hallelujah. Because the will of the Lord is to comply. We will evangelize the word to us. So this year, nagpapadala tayo ng mga Filipino missionaries sa ibang bansa. Dati sila ang pumupunta sa atin upang mag-evangelize. Ngayon tayo na nagpapadala papunta doon sa mga bansa na yan. Amen? Tayo na nagtatanim. Kung saan ang salita ng Panginoon, tayo na nagtatanim ngayon. Amen? Kaya yung lesson na ito rin yung lesson na inaaral sa buong 43,000 churches. Amen? You are part of a big mission. So you have to be, diba? Nakaka-excite? Amen? Nakaka-excite na maging kasama ka dyan. But, dapat maayos ka muna. Katulad nga ng parati ko sinasabi doon sa kabila. Kung mahusay kang tumugtog ka ng mabuti. Kung mahusay kang umawit ka ng magpupuri. Because talented people are pain in the neck. Amen? Hindi lahat ng umaawit dito ay nagpupuri sa Diyos. Amen. The Lord is seeking for a true worshiper. Amen? Marami tayong mga kapatiran na hindi talaga nag-worship kapag nagpupuri dito. They are performing. Amen. Amen? And performing to worshiping is entirely different. Amen. Amen? Kaya nga sinasabi ko, di bali nang wala sa tono, basta ang puso ay nasa tono. Amen. Amen? Palagpakan po natin Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Di bali nang wala sa tono, basta ang puso ay nasa tono. Amen. Number 3. Amen. Hallelujah. Number 3. You have to spend focused time in prayer. Amen. If you are meron kang isang big decision na gagawin. Amen. Hallelujah. Make it sure na meron kang quality time sa ating Panginoon through prayer. If you want to know what God wants you to do, ask Him and He will gladly tell you, for He is always ready to give a bountiful supply of wisdom to all who ask Him. He will not resent it. But when you ask Him, be sure that you really expect Him to tell you. Amen? Be sure that you really expect Him to tell you. And that's the bottom line from James chapter 1 verse 5 to 6 in the New Living Bible translation. Amen. Para ba sinabi, sigurado ka ba dyan sa iyong hinihingi? Sigurado ka ba sa iyong pinagpe-pray? You have to be 100% sure. Dahil pag sumagot ang Panginoon, approve, no wait. Tatlo lang naman ang sagot niyan eh. Approve, no wait. Amen? Hallelujah. So nakakatatlong principle na tayo. Ano yung una? Ano yung una? Surrender your personal desires. Number 2, meditate on God's Word. And number 3, focus time in prayer. Focus time in prayer. Hindi yung nagpe-pray ka, ay, may nag-text, ay, may nag-message, ay, may nag-email, ay, may message si ganito, ganyan. Lord, ay, may message ulit. Ay, yan, sabi mo. Ay, tulog yung phone. You should have a focus time in prayer. Amen? So magkaiba yung focus time sa distracted prayer time.
Amen? Amen. Kung prayer time, focus with the one single purpose. With you have this na pinagpe-pray mo at hindi yung nagpe-pray ka, Lord, ito ang gusto ko, ganito, ganyan, ganyan. Amen? Focus. Hindi yung nagpe-prayer ka, Lord, yung doon sa kabila, ito, dapat yung doon sa kabila dito. Nagpe-pray, napunta sa Pilipinas, napunta sa Australia, napunta sa New Zealand, napunta sa Pilipinas. Ano ba pinagpe-pray mo? Sabi ni Lord, ang gulo mo ah. Ano ba pinagpe-pray mo? Ano ba talaga? Anak, ay Lord, ay nakalimutan ko na tuloy. Pakinalan na nga ba yun? Tinanong ka kay Lord. Amen? You have to focus your time in prayer. Amen? Ikaapat. Amen? Ikaapat. Seek other people's advice. If you want to know God's will, seek other people's advice. Now, again, be careful with here. Huh? Find mature, dedicated Christians and ask them what they think you should do. The piece or pieces of advice you receive may conflict, but they should give you another perspective to think about. Talk to your mentors, parents, friends, pastors, or church leaders. Amen? Hallelujah. You seek other people's advice. Lord, ito pinagpe-pray ka, blah, 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 blah. Di ba? Pinalatag mo na. Now, you will confirm, you will prove na yung pinag-pray mo ay talagang God's will. Manghihingi ka ng advice. At yung advice na lalapitan mo, yung mga tao sa loob ng simbahan. Hindi yung mga tao doon sa loob ng, or sa labas ng iglesia. Dahil lang i-advise nun ay kontrapelo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Balik tayo sa simple illustration ko. Kung hihingi ka ng advice tungkol sa pag-aasawa, ang una mong lalapitan ng ating pastor, ang ating deputy, si Sister Mercy, enter kapag mga kababaihan. They will give you advice. Hindi yan magsabi ng, ay wag yun, pangit yun. Amen? Kaputi mo, kaganda mo, yun ang itim-itim. Imagine mo na pag nagkaroon kayo ng anak, black and white. Ang pangit ng kombinasyon. Hindi mo sasabi ng ganyan ang inyong mga pastor. Bubundit, sasabihin niya, true spiritual things. Yan ba talagang kalooban ng Panginoon? Pinag-pray mo ba yan? Mapayapa ba ang iyong puso? Hindi ka ba nababagabag? Hindi ka ba binabangungot dahil yan sa desisyon mo? No? Dahil kapag binabangungot ka, iba kasi yung nananaginip ka sa binabangungot. Di ba? Okay lang kapag napapaliginipan mo siya na magiging desisyon mo Pero kapag binabangungot ka doon sa desisyon mo, kapag mag-isip-isip ka, alam mo yung bangungot? Nightmare. Amen? Nightmare. Dapat may maligaya ang iyong kalooban, magaan sa iyong kalooban. Hindi ba parang may sumasakal sa iyo o may nagagay sa iyo? Amen? Seek other people's advice. That advice should come from the elders and the leaders inside the church, not outside our congregation. Claro? Number 5. Amen. Hallelujah. Number 5 is, now consider your circumstances. God, not circumstances, should guide your decision making. But God may use events in your life to point you in a certain direction. Sometimes your decision is made for you. Now, number 5, this is, ika nga ay, consider your circumstances. Familiar ba kayo sa aming lugar sa Olongapo City? Naririnig niyo sa news yun? Subic Bay. Naririnig niyo? Yes. Amen? So, during that time, Subic Naval Base ay nandun sa amin sa Olongapo. Amen? At ang ika nga ay 1:100 na ratio namin doon. Sa bawat isang local Olongapueño, merong 100 mga kanoto sa aming paligid. Para bang ako lamang ang nag-iisang Pinoy, lahat kayo Amerikano. Ganun na ratio sa amin. Kaya pag napunta ka doon, para kang, nandito ba ako sa Pilipinas? Bakit lahat sila pitin? Ay, lahat sila puti. Dalawa rin kasi doon, itim tsaka puti. Amen? Iba yung daanan ng mga kano, iba yung daanan ng mga negro. Amen? Segregate, matindi yung racial discrimination nila ron. Kami dumadaan sa gitna, yung mga brown tawag sa amin. Amen? Kapag brown ka, dito ka sa gitna. Amen? Kapag puti ka, dito ka sa left. At ang daanan ng mga puti. Kapag itim ka, dito ka sa kanan. Hindi ka pwedeng magbago ng linya. Pag gumawi yung itim dito sa puti, bugbog sarado. Kahit mga sundalo mga yon, nagbubugbugan. Kaya lalaking tao pa naman. Amen? So imagine mo na lamang ako kalahati lang nila. Hanggang siyan lang ako. Ganon sila para mga kapre. Amen? Hallelujah. So balik ako doon sa amin sa Olongapo. Amen? Hallelujah. During that time,
Consider your circumstances. Amen. Hallelujah. Meron tong tinatawag na Philippine Enlistment Program, yung US Navy. So, yung mismong Navy recruiting officer ang nagpupunta sa aming mga komunidad, sa aming mga school. Nire-recruit kami. Amen? So, kapag taga-Olonga po ka, ikaw ang priority do sa list. Lalo na kapag ikaw ay isang student leader, mabababae o mapalalaki, kasama ka sa recruitment. In other words, during that time, nakasama ko doon sa recruitment. Amen? Wow! I was poised to become a US Navy. Amen? Hallelujah. I was poised to become a US Navy. Amen? Hallelujah. Ang daming mga hostess doon sa amin. Maraming mga hostess doon. Maraming mga bar girl doon. Kapag nangyayos, US Navy! Ganun ang kanilang mga expression. So, in other words, nandun na kami, nakapasa na kami, amen. Yung Battery 1 yung series ng exams, physical activities. Then Battery 2, yung series ng mga written exam. And the last one is the panel interview. Amen, hallelujah. It was in June 1991. Amen. Kami yung last batch. Amen. Nandun na kami, ready na kami para sa panel interview. Pumutok si Ma'am Pinatubo. Nabalitaan yun? Kapag di nyo nabalitaan yun, nasa planet pa kayo nun. Amen? Pumutok si Mount Pinatubo noong June 1991. Amen? Hallelujah. At kami nakasalang noon sa final interview. Amen? Hallelujah. Pumutok si Mount Pinatubo. Amen? Yumuyog-yog. Umuulan ng literal ng mga buhangin. At kumukudlog, kumukidlat. Umuulan ng buhangin. Amen? In other words, hindi natuloy na scrap yung batch namin. Imagine, we are poised to become a US Navy at that time. Isang interview na lang! Pumutok si Ma'am Pinatubo. Nagsara yung base. Na-scrap kami. Bye-bye. Amen. Hallelujah. Naiwan. So, frustration. Lord, bakit ganoon? Gusto ko pa naman mag-grow Gusto ko naman Navy. Diba? Naghihimutok ang aking damdamin. Nag-aalab ang aking emosyon. Nagreklamo ako sa Panginoon, Lord, bakit hindi mo ako biniyagan ng malis? Siyempre, wala sagot. Natural, tahimik ang Panginoon. Nagagalit kayo. Pag nag-reply ang Panginoon, nagagalit ka, mag-aaway lang kayo. Amen? Hallelujah. So, eto na! Lord, gusto ko talagang magtuloy ng US Navy. Naka-enroll na ako noon. So, before na mangyari yun, nag-aaral na ako ng marine engineering. Amen? Naka-enroll na ako. Actually, paaral ako ano tawag ba nun? Apprentice yung term. Pero yung US government yung nagpapaaral sa amin. Kumbaga, apprentice kami during kapag araw 4 days, school kami. Then, kalahati 4 days, actual. Apprentice yung tawag sa amin. Aral sa umaga, trabaho sa hapon. Pero may sweldo kami. Ganon. Amen. Hallelujah. Right after mong gumraduate sa course na yon, automatic, meron kang job offer sa US Navy. Amen. Ganon. So, Lord, sayang naman yung opportunity niyon. Bakit hindi mo piliyagan? Naghihimutok talaga ng damdamin ko. Sabi yun, napakasakit, Kuya Eddie. Amen. Hallelujah. So, eto na. Siya, sige. Circumstances, pinagpatuloy ko hanggang sa matapos yung pag-aaral. Amen. Hallelujah. Nakagraduate. Amen. Hallelujah. Eto na. Siyempre, after graduation, pag after graduation, katatapos mula sa training, amen, sandok yung, ano ba to? Sandok yung aking buhok. Ano yung sandok? Amen. 4x4 flat top side wall. Yung ito lang natitira dito. Sandok. Ang tawag doon. Sandok. Amen. Hallelujah. Eto na. Di nag-apply na. Ayos na. Okay na. So, nag-apply kami. Awa ng Diyos. 10 kami nag-apply at ika nga yung mga bagong-bagong marinong kadete. Amen. Hallelujah. Apply. Sige. Nakita doon yung kung saan kami nag-training, kung saan kami nag-aaral. Doon pala kayo sa ship repair facility ng Subic Bay Naval Base. Amen. Kaya, priority kami. Hire kagad! Ito na ang pinaka and the biggest ika nga ay magandang party na sumunod. Eto na, pasado na sasakay na kami ng barko, magaganyan na kami. Naturalmente, kapag mag-a-abroad ka, first timer ka, tuwang-tuwa ka, di ba? Tuwang-tuwa ka!
Amen, nagpa-party na ako, nagpainom na ako. Amen, hallelujah. Yung buong street namin, nalasing ko na lahat yun. Amen, hallelujah. Kaya eto na, napasa na namin yung interview, yung, ano tawag nito, yung physical, yung medical. Amen, hallelujah. And after a week, pinapunta na kami doon for orientation. Di ba? Kumbaga sa ano natin ay PIDOS, Predeparture Orientation Seminar. Eh yun naman, wala pa naman PIDOS noon. Basta orientation lang to go on boards. Eto na ang pinaka magandang parte. Eto na, orientation. So pag nandun ka na, sigurado ka na aalis. Amen? Amen. Sigurado ka na sasakay. Amen? Amen. So, nakapagbabati ka na, alam na ng buong bayan, hoy, alis na siya, oh! Diba? Alam na mga kapitbahay mo, yung mga marites mo kapitbahay, buti pa siya mag-abroad na, oh. Amen, hallelujah. Kaya eto na, sumakay ka na ng sasakyan, kaway-kaway, bye friends, I'm going abroad, bye. Amen, hallelujah. So nandun na, bit-bit mo na yung gamit mo, travel bag mo, punta ka na doon sa agency, sa magsa-sidelines. Here we are, reporting for duty, sir. Eto na, orientation. Pagdating doon sa orientation, pinano kami ng abataban, yung pang ano sa alcohol, ano bang tawagan? Yung parang analyzer, breath analyzer. Amen? Ngayon ko po, sabi ko ganyan, Lord, 3 araw na akong walang tulog eh. 3 araw na lang akong non-stop, kagogo. Tapos magaganito ako. Amen? Hallelujah. So, yeah. Nag-breath analyzer, natural. Siyempre, yung leader ng grupo ang top 1. Napakalakas, napakataas ng iyong alcohol content sa iyong katawan. Imagine, tinatarahan kami, bawat isa. Okay. Eto na. Amen, hallelujah. Good job. Good job. Kasi right after nung binibigay yung pair of uniform mo eh. Yung isusuputo sa bato. Pati yung Persian cap mo, ibibigay. Binibigyan ka ng papel, ganito, ganyan. Eto na! Ako na! It's my turn! Yahoo! Excited ako eh. Sir! Maupo ka muna dyan, Mr. Abude. May sasabihin ako sa'yo. Okay. Yes, sir! Come on! Tabingin naman! Ganun tayo. Napakataas ang aking spirit. Amen. Yes! Tuwa ako eh. Amen. Hallelujah. Mr. Abude, I believe hindi kita pwedeng pasakayin ng barko. Sabi ko, ha? What you said, sir? Sabi ko doon, I believe I will not allow you to go on boards. Sabi nung Greek na kapitan na nag-i-interview, yung nagsasabi, what do you mean I will not go on board? I've already finished my application. I passed the interview, I passed the medical, and blah, blah. I have been ready. And in fact, I have with me my travel luggage. I'm ready to go on board. Amen? Nagpo-protestan ako. Pero sabi kala ko nagbibiro lang eh. Kaya binablock lang ako. Pero sabi nga, no, Mr. Aviod pa nga eh, hindi Aviod, Aviod. Mr. Aviod, I will not allow you to go on boards. Why, sir? Why? Medyo yung jolly spirit ko naging cross, ano na. Why, sir? Why? Nabibisit na ako eh. Huwag mo bibiglain, baka takihin ako eh. Sabi ganyan ng interview, I will not allow you for 2 reasons. Bakit nga? Sige, number 1, your alcohol content is very high. That is very intolerable. Sir, it's just 3 days. It's okay. Even 1 week, I can stay sober. No problem with that. No, that's not what I mean, Mr. Aviod. You fail in one thing. Sabi niya ganyan, ano yun? You had been weight, but you are excess. Tinimbang ka, ngunit sobra-sobra. Imagine yung reason niya. Tinimbang daw ako, ngunit sobra-sobra. Totoo nga naman. Kasi pagdating namin doon, kaya pala kang pinatutungtong sa weighing scale. Amen. Kala ko sa gamit lang. Para pala sa amin yun. Ganyan. During that time, napakahigpit ng kanilang BMI. Kung ano ang height mo, dapat yun din yung weight mo. Body mass index. What is your height should correspond to your weight. And during that time, I was a little bit bandoy.
I was a little bit bantoy, kaya nga pag naglakad ako, ganun eh. Amen? Kapag dadaan ako sa pintuan, kailangan gumilid eh. Amen? Hallelujah. Kaya lahat sabi ganyan, you had been weighed, but you had found to be excess. Tinimbang ka, ngunit sobra-sobra. I'm sorry, Mr. Abiud. You must go home. Ganun lang kasimple. Straight as it is. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Amen? Hindi ka pwede sumakay dahil tabatsoy ka. Parang ganun sinabi sa akin. Imbis na uniform ibibigay sa akin, ibinalik yung mga papel sa akin. This is your paper, go home now. So, in other words, yung 10 kaming nag-apply na upload ako, tanggal ako. Bakit? Because you had been excess. Tinimbang ka, ngunit sobrang-sobra. Hindi lang sobra-sobra, sobrang-sobra. Amen. Bakit nga? Para bang unreasonable, di ba? Napaka-unreasonable. So bakit? Because Mr. Abiud, kapag pinayagan kitang sumakay in your current configuration, in just 3 months, in just 1 quarter, you will double your size. Sabi niya, you will double your size. It will compromise your trabaho, sabi ganyan. Trabaho namin, nandun kami sa engine. Dahil mga engine cadets kami. So from sa deck, bababa kami sa engine. And it will be difficult for you. So I must, better luck next time. Just advice ko lang, try to lose your weight. Oh my God, sabi ko ganyan. Try to lose your weight. Come on. Ang dami ko ng investment dito, ha. Ang laki na nagastos ko dito, ha. Ang dami ko nung nakain para yung ganyan. Diba? Nag-iimtok ako! Dahil at the back of my mind, alam na ng mga kapitbahay ko, ng mga kaibigan ko, na lahat ng tao, alam na mag-a-upload ako eh. Tapos hindi ako natuloy. Imagine mo yung kahihiyan na aabutin mo. Bababa ka doon, maglalakad ka. During the time sa street namin, magkakilala ang lahat ng tao roon. Kaya yung kapitbahay mo doon, hanggang doon sa dulo, kilala mo. Kaya pag naglakad ka doon, noon nagtatanungan yan, lalabas talaga. Literal, dudungawan. Bakit nandito ka? Bakit nandiyan ka ba? Ano nangyari? Bakit ka naiwan? Imagine mo yung kahihiyan. No? Tapos bit-bit mo yung alam mo kaya. Amen, hallelujah. 2 linggo akong nagmukmuk sa bahay. Literal na hindi ako lumabas ng bahay. Amen, hallelujah. Hindi dahil sa talagang wala lang, para bang natauhan ako. Bakit ako nanalaglag? Bakit ako hindi nakapasa? Bakit hindi ako nakasakay? Diba? Ang dami kong tanong! Kaya ako leader ng grupo, pinuwan mo nila. Nagre-reklamo na ako, nagsasalpiti. 1 month after that, amen, 1 month after na nakaalis yung mga classmates ko, amen, imagine siyam na lang sila, di ba? Yung leader nila na-upload, natanggal ka dahil tinimbang ka, ngunit sobrang-sobra. Amen, hallelujah. Hindi ko makalimutan talaga yung sinabi nung Greek captain na yun. You have been weighed, but you had found to be excess. That was the exact term na sinabi sa akin. Eto na, 1 month after na nakaalis yung barko, nakaalis sila. Eto na, nag-text naman yung mga parents ng mga kaibigan ko. Yung mga parents, yung mga kaibigan ko, nag-text naman sa akin, Nilo, nanonood ka na ba ng balita? Alam mo ba kung ano nangyari? Buksan mo sa CNN, buksan mo sa BBC, ganyan. Yung TV namin, kinakailangan pang i-ano yung antena. Wala signal. Ganun naman ako na ganun sa antena. Ayan, pwede na yan. Yung TV namin, hindi ganun. Yung iniikot mo. Amen. Hallelujah. Tapos, kapag may signal, ayan na. Parang barometer. Amen. Hallelujah. Eto na. Yung barko na dapat kong sakyan, na in-upload ako dahil tabatsoy daw ako. Amen, hallelujah. Dumaong sa Miami, Florida. MB Insignia, Oceana Insignia, yung pangalan ng barko. Amen, hallelujah. Yung barko na yon, nung pagkadaong niya doon sa pier, nagkaroon ng fire engine na sunog doon sa yung engine room. Ultimano, yung nangyari yung aksidente na yon, amen, hallelujah. 3 doon sa aking mga kasamahan ang namatay on the spot. 3. 2 yung nasunog. Amen, hallelujah, na nakatanggap ng
tawag ba nito, yung nalapnos dahil dun sa talsik ng langis at gasolina sa kanila. Dahil yung uniform namin doon yung overall body, coverall na na kulay blue. Amen, hallelujah. So yun ang tumapon. So, yung remaining na tatlo, yung apat pala, amen, hallelujah. Yung sumabog dito, nandun na sila, naka-duty sila sa bawat station nila, nagtamo rin ng iba't ibang mga injury. Amen, hallelujah. Tatlo doon sa aking mga kasamahan, ang automatic na namatay on the spot. Dalawa ang napunta sa ICU. Amen, hallelujah. At yung apat nag-sustain ng injury. Amen, hallelujah. At tandang-tanda ko pa na kapag yung umalis na kami, yung nagpaalaman na kami, nakahilera silang lahat. Amen, hallelujah. Sir, see you on board again. Tapos, yung bang handshake, tapos yakap, handshake, yakap. Naturalmente, yung XO ko ang pumalit sa akin. At siya ang unang-unang napuruhan dun sa engine room fire na yun. In other words, yung pagkabigla ko, amen, kaya pala Lord, kaya niyo pala ako hindi pinasakay eh. Dahil alam niyo kung anong mangyayari. God, not circumstances, should guide your decision making. Amen, hallelujah. So, lahat ng classmate ko na yon, amen, hanggang ngayon, naalala ko pa rin yung mga mukha nila pag nagpe-pray ako, amen. Dahil, parang katulad ng ginagawa natin, for the Pastor Vince, ni Ka Eric, na handshake, then beso-beso, amen, hallelujah. Because the Lord had a purpose. Should I insist na mag-apply ka pa rin? Sige pa rin, amen, hallelujah. Amen, hallelujah, pala ay pamamaraan ng Panginoon upang iiwas ka sa aktual na kapahamakan. Amen? Hindi mo makikita ngayon yung ika nga ay yung plano niya hanggat hindi ka umaalis upang makita yung kabuuang plano. Amen? Dahil kung natuloy ako noon, goodbye, Brother Neil. Amen. Imbis na masaya, amen, hallelujah, ay nasa 6 feet underground na sana ako. Amen, hallelujah. But ika nga, 25 years after, amen, hallelujah, nakasakay pa rin ako ng barko, ng aeroplano, dinala pa rin ako sa dagat na pula. Amen, hallelujah. Dagat pa rin, dagat na pula. Amen, hallelujah. What I'm trying to pinpoint is, we are making some decision, amen, based on our circumstances. Dahil yung mga time na yan, ika nga, sabi mo parang, ang lupit mo naman, Lord, nandun na ako eh. Bakit mo pa ako inalis? But that is plan of the Lord upang ilagay ka sa kabutihan, hindi sa kapahamakan. Amen? Hallelujah! Ang sabi nga ng Panginoon, many are the plans in a man's heart, but the plan of the Lord will always prevail. Amen? And I can prove that because it had happened to me. Amen? Sometimes your decision is made for you. Amen? Otherwise, binata pa ako noon, tabatchoy na tabatchoy. You had been found very, very excessive. Kaya nga, I would not have met my pastor, my partner in ministry, my sister wives. Amen? I would not be on this service. Amen? Now, number 6. Number 6. God's Spirit can direct your mind and reasoning. Sometimes Christians are so focused on hearing from God that they forget to use reason and common sense. Just as the Holy Spirit can influence your emotion, He can also influence your mind. Next. Amen. Hallelujah. Jesus promised that when the Holy Spirit came, He would teach us and help us remember Jesus' teachings. When the Father sends the Advocate as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and remind you of everything I have told you. In John chapter 14, verse 26. Next slide. The Holy Spirit helps us to understand God's words and follow God. As the Apostle Paul told the Galatians, let the Holy Spirit guide your lives. Next verse. It's also important to apply your reason with God's values than using the values of our culture. The prudent carefully consider their steps. Amen? Hallelujah. The prudent carefully consider their steps. Now,
Look at the big picture. Amen. Hallelujah. How are we going to seek or to know God's will? Next verse. Amen. Hallelujah. Try journaling as you walk through each of these 6 principles so you can more easily see a pattern emerging. If all 6 principles are pointing to the same direction, prayerfully move forward, trusting God to guide you as you go. Next. If after going through the 6 principles, there is no clear pattern and you are still confused, you may need to wait before making a decision and continue thinking through these guidelines. Amen? Sometimes, next slide. Sometimes you may need to make a decision before you have a very clear pattern. If you are truly seeking God's will, He will guide you whether or not you realize it at the time. Amen? Amen. Whether you realize it at that time. Katulad nga nung nangyari sa akin. Kung pinabayaan ko lang na mag-selfie kaya ako doon, pinabayaan ko lang na iyak lang ako ng iyak doon, inom lang ako ng inom doon, amen, hallelujah, without realizing God's will for me, tapatay na rin siguro ako. Amen? Dahil kaya ko nang tunggain ng isang Gilbis J na ganyan kataas, na parang tubig. Down 1, down 2. Yung kape ko, ESQ na. Kape ko yun, ha? ESQ. That's my brand of coffee. Amen? At kapag ako'y nananghalian, meron akong bilog. Jid bilog. Meron akong bilog. Yan ang aking in-between. At kapag medyo nagme-merienda ako, meron akong beer doon sa fridge. That's my life. Amen? That's how Brother Nilu was before the Lord find me. Amen? Hallelujah.